Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertihin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo, ikaw na pala ang susunod na mababanggit natin at mabibigyan ng magandang sorpresa. Sa maliit na bayang dagat ng San Telmo, Zambales, may isang dalagang kilala ng halos lahat dahil sa tahimik niyang kabaitan. Ang pangalan niya ay Saraya Malvar, 24 na taong gulang, may matang laging pagod ngunit hindi nawawala ng lambing at may mga kamay na sanay sa trabaho, paglalaba, paglilinis, pagbubuhat ng timba, pagtutulak ng bangka at pag-aalaga sa inang matagal nang may sakit. Noong bata pa si Saraya, ang pangarap niya ay maging doktor. Hindi iyon pangarap na basta lang sumagi sa isip niya. Iyon ang pangarap na halos araw-araw niyang sinasabi habang nakaupo siya sa lumang bangka ng ama niyang si Loreno Malvar, isang tahimik at matiyagang mangingisda. "Tay," minsang sabi ng batang Saraya habang pinagmamasdan ng bukang liwayway sa laot. "Pag doktor na ako, hindi na kailangan ng mga tao dito sa bayan na bumiyahe pa ng malayo para magpagamot." Napangiti noon si Loreno. Hinaplos niya ang buhok ng anak at sumagot, "Kaya mo iyon anak, basta kahit anong hirap, huwag kang matutong magdamot ng puso. Ang taong marunong tumulong, lagi ring tinutulungan ng Diyos sa tamang panahon." Iyon ang huling habilin ng ama niyang hindi kailanman nawala sa isip ni Saraya. Pero hindi lahat ng pangarap ay nakakaraos agad sa bagsik ng buhay. Nang sumapit si Saraya sa 2nd taon sa kolegyo, isang malakas na unos ang dumating sa San Telmo. Hindi na nakabalik ang bangkang sinakyan ni Loreno. 3 araw siyang hinanap ng mga mamingisda, pero tanging basag na bahagi ng bangka at lumang sombrero niya ang natagpuan sa dalampasigan. Mula noon, parang biglang natanda si Saraya. Ang ina niyang si Aling Natividad ay unti-unting nanghina sa lungkot at sakit. May iniinda itong rayuma, mataas na presyon at paminsan-minsang hirap sa paghinga. Dahil walang ibang maaasahan, huminto si Saraya sa pag-aaral at tumanggap ng kahit anong trabaho sa bayan. Sa umaga, tagalinis siya sa maliit na klinika ni Doktora Celestine Lirio, isang mabait ngunit istriktong doktora na halos maging pangalawang ina na niya. "Saraya, hindi ka pang mawalis lang," sabi ni Doktora Celestine habang pinagmamasdan siyang nag-aayos ng mga gamot sa cabinet. "Alam kong minsang nag-aral ng medisina. Mabilis kang matuto." Napangiti ng hina si Saraya. "Hanggang pangarap na lang siguro iyon, doktora." "Walang pangarap na namamatay ng kusa," sabi ng doktora. Minsan, naghihintay lang ng tamang panahon. Pero hindi sumagot si Saraya. Sanay na siyang hindi masyadong umasa. Dahil sa bawat pag-asa, may kasunod na bayarin, gamot, utang at pang-araw-araw na gutom na kailangan niyang harapin. Sa gabi naman, tumutulong siya sa bangkang paupahan ni Mang Obet Ramil, isang matandang biyudo na may maliit na hanap buhay sa tabing dagat. Kapag may turistang gustong pahatid sa kabilang bahagi ng Pangpang, si Saraya ang tumutulong maglinis ng bangka, magbuhat ng gamit, at minsan pa nga ay tumatayong tagasingil. "Anak, magpahinga kahin," sabi ni Mang Obet isang gabi habang inaayos nito ang lambat. "Mula umaga hanggang gabi, para kang hindi nauubusan ng kailangang tasanin." Napabuntong hininga ang matanda. "Mana ka talaga sa tatay mo. Tahimik kung masasaktan pero unang tumatakbo kapag may kailangang sagipin." Hindi alam ni Saraya kung matutuwa siya o malulungkot sa sinabi ng matanda. Dahil totoo yun. Mula nang nawala ang ama niya, tila ginawa na niyang tungkulin ang maging malakas para sa lahat. Para sa ina, para sa kapitbahay, para sa mga pasyente sa klinika at kahit para sa mga taong minamaliit siya. Isa sa mga taong iyon ay ang pinsan niyang si Marjesa Tuazon. Si Marjesa ay anak ng nakakatandang kapatid ni Aling Natividad. Lumaki ito sa bayan din iyon, ngunit ibang-iba ang ugali kay Saraya. Mahilig itong magpanggap na mas angat sa lahat, kahit nakikita lang din naman sa tiyahin sa kabilang barangay.
Madalas ay nakaayos, may pulang lipstick kahit umaga pa, at laging may hawak na cellphone na parang bawat sandali ng buhay niya ay kailangang makita ng ibang tao. Isang hapon, habang bumibili si Saraya ng kalahating banig ng gamot para sa ina, nadatnan niya si Marjesa sa butika. "Ay, Saraya?" Nakataas ang kilay na bati ni Marjesa. "Utang na naman ba yan?" Hindi kumibo si Saria. Inabot niya sa tindera ang maliit na papel na listahan ng gamot. Tumawa ng mahina si Marjesa. "Sayang ka talaga. Dati akala ng lahat magiging doktor ka. Ngayon, tagawalis ka na lang sa klinika. Baka naman gusto mong mag-abroad na lang bilang katulong? Mas bagay yata." Napatingin sa kanya ang tindera, si Aling Puring, na halatang naaawa kay Saria. Pero nanatiling tahimik ang dalaga. Kinuha niya ang gamot at maingat na inilagay sa lumang bag. "Hindi masama ang kahit anong marangal na trabaho, Marjesa," mahinaong sagot ni Saria. "Mas nakakahiya ang taong maraming sinasabi pero walang natutulungan kahit sino." Biglang nawala ang ngiti ni Marjesa. "Ang tapang mo magsalita tignan natin kung hanggang saan ka dadalhin ang kabaitan mo." Hindi na siya pinatulan ni Saria. Sanay na siyang marinig ang ganoong salita. Masakit, oo, pero mas malakas ang pangangailangan kaysa sa hiya. Sa bahay, nadatnan niya si Aling Natividad na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa dagat. Maliit lang ang bahay nila. Kahoy ang dingding, yero ang bubong, at kapag malakas ang ulan ay kailangang magsahod ng palanggana sa dalawang sulok. Pero iyon ang taning alaala nila kay Caloreno. Iyon ang bahay na itinayo nito gamit ang sariling pawis. "Nay, inom na po kayo ng gamot," malumanay na sabi ni Saria. Napalingon ang ina niya. "Anak, magkano na naman ang inutang mo?" "Kaunti lang po." "Kaunti lang palagi ang sinasabi mo." Nangilid ang luha ni Aling Natividad. "Kung buhay lang ang tatay mo." Umupo si Saria sa tabi niya at hinawakan ang kamay ng ina. "Nay, huwag na po nating saktan ang sarili nating kung nandito pa naman tayo. Kakayanin natin." Ngunit kahit iyon ang sinasabi niya, alam ni Saria na paubos na ang lakas niya. Lalong bumigat ang problema nang dumating si Kagawad Gadiel Rason, isang lalaking may makinis na pananalita kapag maraming tao, pero mapang-abuso kapag walang nakakatingin. Matagal na nitong pinitilit si Saria na ibenta ang lupa nila sa tabing dagat dahil may negosyanteng gustong gawing resort parking ang lugar. Isang umaga, dumating si Gadiel habang nagsasampay si Saria ng nilabhang kumot. "Saria!" tawag nito, may kasamang dalawang lalaking hindi niya kilala. "Napag-isipan mo na ba ang alok? Malaki na ang ibibigay namin sa bahay ninyo. Hindi ka na mahihirapan." Hindi tumigil si Saria sa pagsasampay. "Hindi namin ibebenta ang bahay, Kagawad." "Bahay? Tignan mo nga ito. Isang malakas na bagyo lang lilipad na ang bubong ninyo. Huwag kang magpakatigas. May sakit ang nanay mo. Kailangan mo ng pera." Doon siya napahinto. Mabagal siyang humarap. "Kaya nga po hindi ko ibebenta. Dahil kapag nawala ito, saan ko dadalhin ang nanay ko?" Lumapit ng bahagya si Gadiel. "Maraming paraan para mapaalis ang nakatira sa lupang kailangan ng proyekto. Huwag mo akong pahirapan, Saria." Sa kabilang kalsada, may biglang nagsalita. "Kagawad, may problema ba rito?" Si Tavion Mercado iyon, ang mekanikong kilala sa baryo dahil kaya niyang buhayin kahit sirang makina ng bangka. Matangkad, kayumanggi, at laging may bahid ng grasa ang mga kamay. Hindi siya mayaman, pero respetado siya dahil matulungin at hindi takot tumindig kapag may inaapi. Napatingin si Gadiel sa kanya. "Wala kang pakitmam dito, Tavion." "Kung binabantaan ninyo siya, meron kami," kalmadong sagot ni Tavion. Nagtinginan ng dalawang kasamang lalaki ni Gadiel pero umiwas din. Marahil ay ayaw nilang gumawa ng gulo sa tapat ng maraming bahay. Bago umalis, muling humarap si Gadiel kay Saria. "Hindi pa tapos ang usapan natin." Nang makalayo sila, sakalang nakahinga ng maluwag si Saria. "Salamat," hinahong sabi niya kay Tavion. "Hindi mo kailangang laging lumaban ng mag-isa," sagot niya. Napatingin siya sa dagat. "Masanay ako kapag mag-isa." Pero hindi ibig sabihin noon, iyon ang nararapat. Saglit silang natahimik. May mga bagay na matagal nang gustong sabihin ni Tavion ngulit lagi niyang pinipili ang tamang distansya. Alam niyang maraming pasan si Saria. Hindi niya gustong idagdag ang damdamin niya sa mga bagay na kailangang isipin ng dalaga. Sa mga sumunod na linggo, lalong bumigat ang buhay ni Saria. Lumaki ang utang sa butika, nadagdagan ng gamot ni Aling Natividad.
May mga pasyenteng dumarating sa klinika na minsan ay walang pambayad at kahit tagalinis lang, si Saria pang unang nag-aabot ng tubig, kumot o kaunting pagkain mula sa sarili niyang baon. Isang hapon, may batang nadapa sa labas ng palengke at duguan ng tuhod. Habang nagkukumpulan ng mga tao at puro sigaw ang naririnig, si Saria ang lumuhod sa semento, pinakalma ang bata at dinala sa klinika. "Huwag kang matakot," sabi niya sa batang umiiyak. "Mabilis lang ito. Matapang ka, di ba?" Nakita iyon ni Doktora Celestina. Pagbalik nila sa klinika, tahimik niyang inabot kay Saria ang isang lumang libro tungkol sa first aid. "Basahin mo kung may oras ka," sabi ng doktora. Doktora, wala na po akong pag-asang bumalik sa pag-aaral. Hindi ko sinabing bukas ka babalik, sagot ni Celestine. Pero ayokong kalimutan mo kung sino ka bago ka pinagod ng mundo. Nang gabing iyon, inuwi ni Saria ang libro. Sa ilalim ng mahinang ilaw habang natutulog ang ina niya, binuklat niya ang mga pahina. Hindi niya napigilan ang luha. Naalala niya ang dating sarili, ang batang may puting pangarap, ang dalagang nag-aaral hanggang madaling araw, ang anak na nangakong magiging doktor para sa bayan nila. Pero sa labas, nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Kinabukasan, nagbabala ang radyo tungkol sa paparating na malakas na bagyo. Pinayuhan ng mga mangingisda na huwag pumalaot. Sa buong San Telmo, abala ang mga tao sa pagtatali ng bubong, pagtatago ng bangka, at pagbili ng kandila. Tinulungan ni Saria si Mang Obet na hilahin ang 2 bangka palayo sa tubig. "Umuwi ka na anak, mukhang hindi biro ang bagyong ito." "Opo, Mang Obet, pagkatapos ko lang po dito." Pagdating ng gabi, umuulan na ng malakas. Humahampas ang hangin sa dingding ng bahay nila at ang dagat ay tila galit na humihila sa dilim. Inilapit ni Saria ang higaan ng ina niya sa gitna ng bahay para hindi ito mabasa ng tulo mula sa bubong. "Natatakot ako anak," bulong ni Aling Natividad. Hinawakan ni Saria ang kamay nito. "Nandito lang po ako, Nay." Ngunit habang pinapakalma niya ang ina, may narinig siyang kakaiba. Noong una, inakala niyang huni lang iyon ng hangin, pero nang tumigil sandali ang kulog, mas malinaw niyang narinig, isang mahina, putol-putol at halos lamunin ng alon na iyak. Napakunot ang noo niya. "Saria?" tanong ng ina. "Saan ka pupunta?" Tumayo ang dalaga at lumapit sa bintana. Wala siyang makita kundi dilim, ulan at puting bula ng alon sa malayo. Pero naroon muli ang tunog. Iyak. Hindi iyak ng hayop. Hindi rin sigaw ng matanda. Iyak ng sanggol. "Nay, may umiiyak sa dalampasigan." Nanlaki ang mata ni Aling Natividad. "Huwag kang lalabas! Delikado ang alon!" Kinuha ni Saria ang lumang kapote ng ama niya. Nanginginig ang kamay niya, pero hindi dahil sa takot lamang. May kakaibang kirot sa dibdib niya. Parang may tumatawag sa kanya. Parang may buhay na nakasalalay sa bawat segundong pag-aalinlangan niya. "Nay, kung may bata po roon, hindi ko kayang hindi tingnan." "Anak, pakiusap." Lumapit si Saria at hinalikan ng noo ng ina. "Babalik ako, ipinapangako ko." Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng bagsik ng ulan. Halos itulak siyang pabalik ng hangin, pero kumapit siya sa poste at humakbang. Sa bawat yabag niya sa putikan, mas lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Sa malayo, kumikislap ang kidlat at sandaling lumiwanag ang buong dalampasigan. Doon niya nakita ang animo ng maliit na bangkang kahoy inaanod papalapit sa batuan. At mula roon, muling umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Kumapit si Saria sa basang lubid na nakatali sa sirang poste ng kanilang bakuran habang pilit niyang nilalabanan ang bugso ng hangin. Ang ulan ay parang maliliit na bato na humahampas sa kanyang muka at bawat pagsabog ng kidlat sa langit ay nagpapakita sa kanya ng mas malinaw na anyo ng maliit na bangkang kahoy na paulit-ulit na sinasalpok ng alon. Hindi siya agad nakatakbo. Ilang sandali siyang napako sa kinatatayuan, hindi dahil sa takot para sa sarili niya, kundi sa bigat ng naiisip niyang maaaring makita niya sa bangkang iyon.
Sa isang bayang dagat na sanay sa pagkawala, alam ni Saria na hindi lahat ng inaanod ng alon ay may kasamang himala. Minsan, bangkay. Minsan, gamit ng mga nawawalang mangingisda. Minsan, alaala ng mga taong hindi na makakauwi. Pero, ang iyak na naririnig niya ay buhay. At habang may buhay, hindi siya pwedeng umurong. Saria! Narinig ni Saria ang sigaw ni Aling Natividad mula sa loob ng bahay, pero nilamon iyon ng kulog. Humigpit ang hawak niya sa kapote ng ama niya, saka siya sumugod pababa sa mabuhanging daan papunta sa dalampasigan. Halos madapa siya nang bumaon ang paa niya sa putik, ngunit mabilis siyang bumangon. Ang taning nasa isip niya ay ang mahina pero paulit-ulit na pag-iyak mula sa bangka. Paglapit niya sa may batuan, nakita niyang delikado ang lagay ng maliit na sasakyan. Hindi ito normal na bangkang pangisda. Mas magalik, mas maikli, at may tila telang asul na nakatakip sa gitna. May tali rin itong nakabitin, parang sadyang pinakawalan mula sa mas malaking sasakyan. Diyos ko, bulong ni Saria habang nanginginig sa lamig. Humakbang siya palapit sa tubig. Agad siyang sinabayan ng malakas na alon hanggang tuhod. Muntik siyang tumamba kaya napakapit siya sa malaking bato. Hindi niya kayang mag-isa. Alam niya iyon. Kahit gaano katapang ang puso niya, kung susugod siya ng walang tulong, baka pati siya ay tangayin. Luminga siya sa paligid, saka siya sumigaw ng ubod lakas. Mang Obet! Tabyon! Tulong! Hindi niya alam kung may makarinig sa kanya sa lakas ng bagyo, pero muli siyang sumigaw, mas desperado, mas basag ang boses. Tulong! May bata sa dagat! Ilang sandali pa, mula sa kabilang bahagi ng dalampasigan, may sumiklap na ilaw ng flashlight. Sumunod ang isa pa, at mula sa dilim, tumakbo si Tavion Mercado. Nakasuot lang ng manipis na jacket, kasunod si Mang Obet Ramil na bitbit ang makapal na lubid. Saria! Sigaw ni Tavion habang nilalabanan ng hangin. Anong ginagawa mo rito? Itinuro niya ang bangka. May sanggol! Naririnig ko! Napatingin si Tavion sa direksyon ng bangka at sa sumunod na kidlat, nakita rin niya ang maliit na sisidlan na halos bumaliktad sa alon. Obet, itali mo sa baywang ko! Sigaw ni Tavion. Hindi ka lalangoy ng mag-isa! Sagot ng matanda. Mababaliw ka ba? Ako ang pinakamalakas lumusong dito! Hindi na nakipagtalo si Saria. Kinuha niya ang kabilang dulo ng lubid at mabilis na itinali sa puno ng niyog na nakayuko na sa lakas ng hangin. Kahit nanginginig ang mga daliri niya, pinilit niyang maging maingat. Alam niyang buhay ang nakasalalay sa bawat buhol. Saria, lumayo ka sa tubig! Utos ni Tavion. Hindi! Matigas niyang sagot. Ako ang unang nakarinig! Tutulong ako! Hindi na sila nagkaroon ng oras para magtalo. Biglang hinampas ng malaking alon ng bangka at itinulak ito papalapit sa batuhan. Kung babangga yun ng malakas, maaaring mabasag ang kahoy at matangay ang anumang nasa loob. Sabay na sumugod sina Tavion at Mang Obet. Si Saria naman ay nasa likod nila, hawak ang isa pang lubid na inihagis ni Mang Obet. Umabot hanggang baywang niya ang malamig na tubig. Halos mawalan siya ng hininga sa lamig, pero patuloy siyang humakbang. Tavion! Sa kaliwa! Sigaw ni Mang Obet. Nakuha ni Tavion ang gilid ng bangka, pero agad siyang hinila ng alon. Napasigaw si Saria nang makita itong halos lumubog. Tavion! Ayos lang ako! Sigaw nito habang mahigpit na nakakapit. Hilahin ninyo! Kahit mahina ang katawan ni Mang Obet sa edad, ibinuhos nito ang lahat ng lakas. Si Saria naman, kahit halos dumudulas ang paa, ay humila rin. Bawat hila ay kasabay ng hampas ng ulan sa kanilang katawan. Bawat hakbang paatras ay tila isang pakikipaglabanan sa mismong dagat. Sa wakas, naiahon nila ang bangka sa mas mababaw na bahagi ng buhangin, ngunit hindi pa doon natakos ang kaba. Nagmamadaling lumuhod si Saria at hinawi ang telang asul na nakatakip sa gitna. Doon niya nakita ang sanggol. Napakaliit nito. Babae. Nakabalot sa makapal na puting kumot na may burdang gintong titik sa gilid. Namumula ang mukha sa iyak. Basa ang ilang bahagi ng balot at nanginginig ang munting labi sa lamig. Diyos ko! Garalbal na sabi ni Mang Obet. Hindi na nag-isip si Saria.
Kinuha niya ang sanggol, niyakap sa dibdib at tinakpan ng kapote ng ama niya. "Shh! Tahan na!" bulong niya habang nanginginig ang boses. "Ligtas ka na! Narito na ako!" Tumigil ng bahagya ang iyak ng sanggol na para bang nakaramdam ito ng init sa gitna ng unos. "Tavion, kailangan natin siyang dalhin sa klinika," sabi ni Saria. "Baka nilalagnat siya." "Tama," sagot ni Tavion, hingal na hingal. "Pero tingnan muna natin kung may kasama pa sa bangka." Nagdalawang isip si Saria. Ayaw niyang ilapag ang sanggol kahit sandali, kaya mas hinigpitan niya ang yakap dito, habang si Tavion at Mang Obet ang naghalungkat sa loob ng bangka. Sa ilalim ng basang bangig, may nakita silang maliit na kahong metal na nakakadena sa ilalim ng kahoy. "May kahon," sabi ni Tavion. "Baka gamit ng bata," sagot ni Mang Obet. Sinubukan ilang buksan ngunit nakakandado iyon. Hinanap ni Tavion ang paligid ng bangka hanggang may nakita siyang maliit na susi na nakasabit sa pulang pisi malapit sa unahan. Nang ipinasok sa kandado, bumukas iyon sa isang kalansing na halos hindi narinig dahil sa ingay ng bagyo. Pag-angat ng tikip, sabay silang natahimik. Sa loob ng kahon ay ilang waterproof bags ang maingat na pagkakaayos. Nang buksan ni Tavion ang isa, tumambad ang makakapal na salansan ng pera. Hindi lang ilang libo, hindi lang ilang bundel. Marami! Siksik! Malinis! Bagong-bago ang karamihan. Napaatras si Mang Obet. "Jesus Mariose!" Nalaglag ang mga paningin ni Saria. "Pera ba yan?" Hindi agad nakasagot si Tavion. Binuksan niya ang isa pang bag. "Pera rin! Sunod pa! Pera pa rin!" Sa ilalim, may dokumentong nakabalot sa plastic folder at isang puting envelope na may bahid ng tuyong dugo sa gilid. Nang makita niya iyon, kumirot ang dibdib niya. "May liham ba?" Dahan-dahang kinuha ni Tavion ng envelope at inihabol kay Saria. "Ikaw ang nakita sa bata! Ikaw ang unang dapat makabasa!" Nanginginig ang kamay ni Saria nang buksan niya ang sobre. Sa loob ay may sulat na tila may nadaling isulat. May ilang bahagi na nabahiran ng tubig, ngunit nababasa pa rin ang mahahalagang linya. Binasa niya ng mahina habang ang sanggol ay nakasandal sa kanyang dibdib. "Kung sino man ang makakita sa anak namin, pakiusap, iligtas mo siya." Ang pangalan niya ay Amaris Elowen Alcantara. Anak siya ni Ezekiel Veyron Alcantara at Liora Celestia Alcantara. May mga taong gustong kunin ang buhay niya dahil siya ang nag-iisang tagapagmana ng Alcantara Maritime Holdings. Ang perang kasama niya ay hindi para sa kasakiman. Ito ay para sa kanyang kaligtasan, sa hustisya, at sa taong may pusong magtatanggol sa kanya kahit hindi siya kilala. Hindi na naituloy ni Saria ang pagbasa. Parang may kamay na pumisil sa lalamunan niya. Tiningnan niya ang sanggol. Ang batang hawak niya ay hindi lamang basta naanod. Pinakawalan ito ng isang taong desperadong iligtas siya. "Alcantara Maritime," bulong ni Mang Obet. "Hindi ba malaking kumpanya yun? Yung may mga barko sa Manila?" Tumanggo si Tavion, halatang seryoso na ang muka. "Oo, naririnig ko yan sa radyo. May-ari ng shipping lines." "Bakit mapupunta ang anak nila rito?" tanong ni Saria halos pabulong. Walang nakasagot. Muli niyang tiningnan ang pera. Sa isip niya, mabilis na dumaan ang lahat ng utang niya sa butika. Ang gamot ng ina niya, ang butas nilang bubong, ang pangarap niyang bumalik sa pag-aaral, ang bahay nilang gustong agawin ni Kagawad Gadiel. Sa harap niya ay halagang kayang baguhin ang lahat. Isang dakot lang mula roon, maaaring mabayaran ang lahat ng problema niya. Ngulit nang yumakap ng mahina ang munting kamay ni Amari sa laylayan ng damit niya, bigla siyang natauhan. Hindi ito biyaya para lustayin. Ito ay buhay ng isang bata. Walang kukuha ng kahit isang piso. Matigas na sabi ni Saria. Napatingin sa kanya sina Tavion at Mang Obet. "Saria," maingat na sabi ni Mang Obet. "Alam ko, pero delikado ito. Kapag may nakaalam, kaya walang dapat makaalam. Hindi pa. Hindi hanggang hindi natin alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan." Ngunit hindi nila alam na may nakakita sa kanila. Sa likod ng isang nakatagilid na bangkang pangisda, may isang pares ng matang kanina pang nakasilip. Si Marjesa Tuason.
Pauwi sana siya mula sa bahay ng kaibigan nang madaanan niya ang dalampasigan at marinig ang sigawan. Nagtago siya nang makita sina Saria, Tavyon at Mang Obet na humihila ng bangka. At ngayon, nakita niya ang mga salansan ng pera. Tinakpan ni Marjesa ang bibig niya upang hindi mapasigaw. Sa dilim, kumislap ang inggit at kasakiman sa mga mata niya. 100 milyon! Pabulong niyang sabi sa sarili. At si Saria pa ang nakakita? Dahan-dahan siyang umatras, dala ang lihim na kayang sumira sa lahat. Samantala, hindi pa alam ni Saria na may nakakita sa kanila. Ang taning iniisip niya ay mailigtas siyang sanggol sa lamig. Ipinabalot niya kay Tavyon ang kahon gamit ang lumang trapal ni Mang Obet, sa kanila dinala ito sa maliit na bodega sa likod ng bahay ng matanda. Pansamantala, habang bitbit niya si Amaris papunta sa klinika. Hindi ba mas mabuting sa barangay muna tayo? Tanong ni Mang Obet. Umiling si Tavyon. Hindi habang si Gadiel ang nandun. Tama siya, alam niya yon. Kapag nalaman ni Gadiel ang tungkol sa pera, hindi na lamang lupa ang hahabulin nito. Nang nakarating sila sa klinika ni Doktora Celestine, halos mabitawan ni Doktora ang hawak na lampara nang makita si Saria na basang-basa, may yakap na sanggol. Saria, anong nangyari? Doktora, pakiusap, hingal ni Saria. Tulungan niyo siya, naanod siya sa bangka, nalilamig siya. Agad gumilos si Doktora Celestine. Ipinainit niya ang maliit na examination room, kumuha ng malinis na kumot at sinuri ang sanggol. Si Saria naman ay nakatayo sa gilid, basang-basa pa rin, nanlalambot ang tuhod sa pagod at kaba. Humihinga siya ng maayos, sabi ni Doktora makailang minuto. Malamig ang katawan, pero naagapan niyo. Kailangan niyang gatas, init at bantay buong gabi. Naupo si Saria sa bangko. Doon lang niya naramdaman ang panginginig ng katawan niya. Lilapitan siya ni Tavyon at inabot ang tuyong tuwalya. Saria, magpalit ka muna. Baka ikaw naman ang magkasakit. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya kay Amaris, na ngayon ay tahimik nang natutulog sa maliit na higaan sa klinika. Doktora, mahinang sabi niya. May kasamang liham ang bata. At pera. Napakaraming pera. Napatingin sa kanya si Doktora Celestine. Gaano karami? Nagpalitan silang ng tingin sina Tavyon at Mang Obet. Hindi pa namin nabibilang, sagot ni Tavyon. Pero sa liham, nakasaad na 100 milyon. Natahimik ang buong silid. Sa labas, patuloy ang dagundong ng ulan, ngunit sa loob ng klinika ay mas malakas ang kabog ng puso ng bawat isa. Lumapit si Doktora Celestine kay Saria. Makinig ka sa akin. Mula sa sandaling ito, hindi na ordinaryong bata ang hawak mo. Kung totoo ang nakasulat sa liham, may malalaking taong naghahanap sa kanya. At kung may perang ganyan kalaki, may mga taong papatay para makuha iyon. Napayakap si Saria sa sarili. Ano po ang gagawin ko? Una, iligtas ang bata. Pangalawa, huwag magtiwala basta-basta. Pangatlo, kailangang may legal na taong tumulong sa atin. May kilala akong abogado sa kabilang bayan, retirado na pero matino, si Attorney Severino Canales. Tumanggo si Saria, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng klinika. Lahat sila ay napalingon. Muling kumatok, mas madiin, mas mapilit. Sino iyan? Tanong ni Doktora Celestine. Mula sa labas, narinig nila ang tinig ni Kagawad Gadiel Razon. Doktora, buksan ninyo. May nagsabi sa akin na may kakaibang nangyari sa dalampasigan. Kailangan kong malaman kung ano ang dinala rito ni Saria. Nanlamig ang kamay ni Saria. Hindi pa man natatapos ang gabi, nagsisimula na ang panganib na kinatatakutan nila. Sa loob ng maliit na klinika ni Doktora Celestine, nagkulong ang lahat sa katahimikan nang marinig nila ang boses ni Kagawad Gadiel Razon sa labas. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, pero ang tunog ng malalakas na patak sa bubong ay tila biglang nawala sa pandinig ni Saria. Mas malinaw sa kanya bawat katok sa pinto.
mas mabigat sa dibdib ang bawat sandali ng paghihintay. Si Amaris, ang sanggol na kakatagpuan lamang nila sa bangka, ay natutulog na sa maliit na higaan sa examination room. Balot sa malinis na kumot, may bahagyang pamumula pa ang pingsngi, ngunit ligtas na mula sa lamig. Sa kabilang sulok, hawak ni Tavion ang basang kapote ni Saria, habang si Mang Obet ay nakatayo sa tabi ng bintana, wari handang sumilip kung sino ang kasama ng kagawad. "Doktora, ano po ang sasabihin natin?" Hindi agad sumagot si Doktora Celestine. Matagal na siyang doktor sa San Telmo. Kilala niya ang halos lahat ng tao roon, ang mababait, ang mahirap, ang mapagkunwari, at ang mga taong may kapangyarihang ginagamit sa pananakot. At kilala niya si Gadiel Razon, kapag may naamoy itong pera o oportunidad, hindi ito basta aalis ng walang nakuha. Muling kumatok sa pinto. "Doktora Celestine," tawag ni Gadiel, mas madiin na yun. "Alam kong gising kayo, buksan ninyo ito. May concern ng barangay tungkol sa nangyari sa Dalampasigan." Tumayo ng tuwid si Doktora Celestine. "Saria, dalhin mo ang bata sa likod na kwarto. Tavion, samahan mo. Mang Obet, huwag kang magsasalita tungkol sa kahon." "Paano kung pumasok siya?" tanong ni Mang Obet. "Hindi siya pulis at hindi niya pag-aari ang klinika ko." Dinala ni Saria ang sanggol sa likod na maliit na kwarto kung saan inilalagay ni Doktora Celestine ang mga lumang record at gamot na hindi madalas gamitin. Sumunod si Tavion, dala ang maliit na bag ng sanggol na nakita nila sa bangka. Sinara nila ang pinto ng bahagya, sapat para hindi sila makita, ngunit sapat din para marinig ang usapan sa labas. Binuksan ni Doktora Celestine ang pinto ng klinika. Pumasok ang malamig na hangin kasama si Gadiel. Basa ang laylayam ng pantalon, ngunit ayos na ayos pa rin ang buhok na parang sinadyang hindi magulo kahit bumabagyo. "Anong kailangan mo, kagawad?" tanong ni Doktora. Ngumiti si Gadiel, ngunit hindi umabot sa mga mata niya ang ngiting iyon. "Mukhang ang tapang niyo ngayon, Doktora. Baka may itinatago kayo." Humakbang si Mang Obet sa gitna, kahit kapansin-pansing kinakabahan. "Gadiel, mahiya ka naman. May sanggol dito. Kung may malasakit ka, ipagdarasal mo muna bago ka maghinala." "Matanda, huwag kang makialam," sininghal ni Gadiel. Sa likod ng pinto, naramdaman ni Saria ang paggalaw ng sanggol. Bumuka ang maliit na bibig ng sanggol na tila iiyak muli. Mabilis siyang yumuko at yinakap ito sa dibdib. "Shh! Tahan na, Amaris. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan." Napatingin si Tavion sa kanya. Kahit pagod, basang-basa at nanginginig pa rin sa lamig, may kakaibang tibay sa mukha ni Saria. Hindi iyon tapang na maingay, iyon ang tapang ng taong matagal nang nasaktan pero hindi natutong maging duwag. Sa labas, nagpatuloy ang pagtatalo. "Kailangan kong makita ang bata," sabi ni Gadiel. "Hindi," sagot ni Doktora Celestine. "Doktora, huwag ninyo akong piliting gumamit ng otoridad. Gamitin mo kung meron ka, pero sa ngayon, lumabas ka sa klinika ko. Bawal kang pumasok sa examination area nang walang pahintulot, lalo na kung wala kang warrant, walang social worker, at wala kang kasamang pulis." Saglit na nagdilim ang mukha ni Gadiel. Ngunit marahil ay naisip niyang hindi pa ito ang tamang oras para gumawa ng iskandalo. Tumingin siya sa paligid, saka bumaling kay Mang Obet. "Maraming mata sa bayang ito," sabi niya. "Hindi habang buhay maitatago ang bagay na napulot ninyo." Halos tumigil ang paghinga ni Saria. Alam niyang hindi bata lang ang tinutukoy ni Gadiel. May nakapagsabi na sa kanya, at iisa lang ang taong maaaring nakakita roon bukod sa kanila, si Marjesa. Nang umalis si Gadiel, hindi agad gumalaw ang lahat. Tila iniwan nito sa loob ng klinika ang bigat ng banta. Ilang saglit pa bago sinara ni Doktora Celestine ang pinto at hinarap sila. Kailangan nating kumilos bago pa mauna ang kasakiman ng ibang tao. Kinabukasan, humupa ang bagyo, ngulit hindi ang takot. Dinala ni Doktora Celestine ang liham,
ilang dokumentong nasa bangka, at litrato ng sanggol sa kakilala niyang abogado sa kabilang bayan. Si Attorney Severino Cuenales ay isang retiradong abogado na minsang naging kilala dahil sa paghawak ng mga kaso ng nawawalang tagapamana at corporate disputes. Matanda na ito, may makapal na salamin at mabagal magsalita, ngunit bawat salita ay may bigat. Sa maliit na opisina nito, inilapag ni Dr. Celestine ng liham sa mesa. Katabi niya si Saria, karga si Amaris. Nasa labas sina Tavion at Mang Obet, nagbabantay sakaling may sumunod. Matagal na binasa ni Attorney Severino ang liham. Nang natapos, tinanggal niya ang salamin at tumingin kay Saria. "Ikaw ang nakakita sa bata?" "Opo," mahinang sagot. "At hindi mo ginalawang pera?" "Hindi po, kahit piso." "Alam mo bang kung ibang tao ang nakatagpo nito, maaaring wala na ang bata ngayon at naglaho na ang pera?" Napayuko si Saria. "Hindi ko po siya kayang iwan." Saglit na tumahimik ang abogado. Kung totoo ang laman ng liham, hindi lang simpleng abandonment ang kaso, posibleng attempted murder, kidnapping, conspiracy, at usapin sa mana. Ang kailangan natin ay legal custody ng bata habang iniimbestigahan ng buong pangyayari. At ang pera, kailangan ilagay sa court-supervised escrow account para walang sino mang makagalaw habang inaalam kung sino ang tunay na may karapatan at para saan ito iniwan. "Escrow?" tanong ni Saria. "Ibig sabihin, Hiha, hindi mo hawak ang pera, hindi rin nila hawak. Nasa ilalim ng legal protection habang inaalam kung sino ang tunay na may karapatan at para saan ito iniwan." Tumanggo si Saria. "Gusto ko lang po siyang maging ligtas." Napatingin ng abogado kay Amaris na natutulog sa bisig ng dalaga. Minsan, Hiha, ang pagiging ligtas ng bata ay nakasalalay sa kung sino ang hindi madaling masilaw sa pera. At sa ngayon, mukhang ikaw yon. Sa mga sumunod na linggo, naging lihim ngunit maayos ang galaw nila. Tinulungan ni Attorney Severino na i-report ng legal ang natagpo ang sanggol sa tamang ahensya, ngunit maingat nilang limitahan ng impormasyon tungkol sa pera at sa pangalan ng pamilya Alcantara habang wala pang proteksyon. Ang kahon ng pera ay inilapat sa isang bangko sa lungsod sa presensya ng abogado, isang court clerk na pinagkakatiwalaan ni Severino at 2 pulis mula sa provincial office na hindi konektado kay Gadiel. Si Saria naman ay pansamantalang kinilala kabilang foster guardian ni Amaris habang isinasagawa ang proseso. Hindi iyon madali. Kinailangan niyang pumirma ng maraming dokumento, sumailalim sa interview at sagutin ang mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kahirapan niya. "Paano mo aalagaan ang bata kung halos wala kang pera?" tanong ng isang social worker. Tahimik na napatingin si Saria kay Amaris. "Hindi ko po sinasabing mayaman ako, pero mula nang nakita ko siya, hindi ko po siyang pinabayaan kahit isang sandali. Kung pera lang ang sukatan ng pagiging karapat-dapat magmahal ng bata, maraming mahirap ang mawawalang ng karapatang maging magulang." Natigilan ng social worker. Sa gilid, napangiti ng mahal-bahalya si Dr. Celestine. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagbago ang ritmo ni Saria. Hindi pa rin siyang mayaman. Hindi pa rin maaliwalas ang bahay nila, pero may bago ng dahilan ang bawat paggising niya. Tuwing madaling araw, gumigising siya para pakainin si Amaris. Kapag umiiyak ang bata, kinakanta niya ang lumang awit na dating kinakanta ng ama niya sa bangka. Kapag nasa klinika siya, nasa maliit na duyan si Amaris katabi ni Aling Puring o ni Inay Belmira Soge, isang matandang kapitbahay na voluntaryong nagbabantay. "Napakaganda ng batang ito," Sabi ni Inay Belmira habang hinihimas ang paa ni Amaris. "Parang may dalang liwanag sa bahay mo, Saria." Napangiti si Saria. Siya nga po ang dahilan kung bakit hindi na ako masyadong natatakot. Ngunit sa kabilang bahagi ng San Telmo, may mga taong lalong nilalamon ng inggit. Si Marjesa ay hindi matahimik. Ilang buwan na niyang dinadala ang lihim na nakita niya sa dalampasigan. Noong una, akala niya ay makakakuha siya ng parte mula kay Saria kapag tinakot niya ito. Ngunit napansin niyang parang wala namang ginagastos ang pinsan.
Hindi bumili ng bagong bahay, hindi nagpakita ng alahas, hindi nagbago ng damit. Sa halip, mas naging maingat ito. Imposible, sabi ni Marjesa habang kaharap si Gayel sa maliit na karinderya sa gilid ng munisipyo. Kaya nga kailangan nating hanapin kung nasaan. Akala ko ba kagawad ka? Hindi mo ba kayang kunin ang bata? Hindi ganun kadali. May abogado na silang kasama at mukhang nilabas na nila sa bayan ng pera. Nairap si Marjesa. Di wala na? Hahayaan na lang nating si Saria na magmukhang santa? Ngumiti ng mabagal si Gayel. Hindi, kailangan lang nating humanap ng mas makapangyarihang taong mas may interes sa batang iyan. Hindi nagtagal, dumating sa San Telmo ang babaeng magpapagulo sa tahimik na paglaban ni Saria. Ang pangalan niya ay Corvina Alcantara de Lumbre. Dumating siya sakay ng itim na SUV, kasama ang 2 abogado, isang private nurse at lalaking bodyguard na hindi ngumingiti. Matikas siya, eleganting manamit, at may malamig na matang tila sanay mag-utos at makuha ang gusto. Siya raw ang tiyahi ni Amaris, kapatid sa ama ni Ezekiel Veyron Alcantara. Nang pumasok siya sa klinika ni Dr. Celestine, agad nang hinanap ang sanggol. Narito ako para kunin ang pamangkin ko, sabi niya, diretso ang tingin kay Saria. Matagal na naming hinahanap si Amaris. Salamat sa pag-aalaga, pero tapos na ang papel mo. Parang may tumusok sa dibdib ni Saria. Hawak niya noon si Amaris na 6 na buwan na at marunong nang kumapit sa daliri niya. Hindi ko po basta maibibigay, mahinanom niyang sabi. May proseso po, nasa ilalim siya ng legal custody habang iniimbestigahan. Legal custody? Malamig na ulit ni Corvina. Isa kang babaeng walang trabaho kundi tagalinis sa klinika. Ako ang pamilya niya. Lumapit si Dr. Celestine. At ikaw din ba ang dahilan kung bakit napunta siya sa bangka sa gitna ng bagyo? Saglit na nanigas ang pama ni Corvina. Ngunit agad siyang ngumiti, peke at manipis. Mag-ingat ka sa paratang, doktora. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang panibagong impyerno sa buhay ni Saria. May mga kumalat na balita sa bayan na ninakaw niya raw si Amaris para makakuha ng pera. May mga peking post sa social media na nagsasabing ginagamit niya ang bata para sumikat. May social worker na hindi nila kilala ang biglang pumunta sa bahay niya at hinahanap si Amaris kahit walang tamang dokumento. Isang gabi, habang pinapatulog ni Saria Amaris, may narinig siyang kaluskos sa likod ng bahay. Akala niya noong una ay pusa lang, ngulit nang silip siya sa bintana, may 2 lalaking naka-jacket ang palapit sa bintana ng kwarto. Nanigas ang katawan niya. Dahan-dahan niyang kinuha si Amaris mula sa duwan at lumabas sa likod na pinto. Nasa kabilang bahay si Aling Natividad, binabantayan ni Ilay Belmira, kaya ang tanging iniisip niya ay maitakas ang bata. Ngulit bago pa siya makalayo, bumukas ang ilaw mula sa gilid. "Saria!" sigaw ni Tavyon, hawak ang wrench. "Dito!" Nagising ang mga kapitbahay. Lumabas si Mang Obet na dalang flashlight, si Inay Belmira na sumisigaw ng tulong at ilang kalalakihan sa paligid. Nataranta ang 2 lalaki at tumakbo palayo sakay sa motorsiklong naghihintay sa kanto. Nang natapos ang gulo, nanginginig na napaupo si Saria sa lupa. Yakap-yakap si Amaris na umiiyak. Lumuhod si Tavyon sa harap niya. "Ayos ka lang?" Hindi agad siya nakasagot. Tinignan niya ang mukha ng batang halos mawala sa kanya at doon tuluyang bumagsak ang luha niya. Hindi sapat na itago ko sila. Hindi sapat na hintayin kung matapos ang lahat. Tavyon, kung lalaban ako, hindi ka mag-iisa. Kinabukasan, pumunta si Saria kay Attorney Severino. Hindi na siya ang dating dalagang naninginig sa bawat tanong. Hawak niya si Amari sa isang braso at sa kabilang kamay ay kopya ng liham na may bahid ng dugo. "Attorney Severino," sabi niya, "gusto ko pong itulay ang kaso, kahit sino pa ang kalaban, kahit gaano pa sila kayaman." Matagal siyang tinignan ng abogado, saka tumangga. "Kung ganun," sagot nito, "magsisimula na tayong lumaban ng harapan." At sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya ang sanggol sa gitna ng unos, naramdaman ni Saraya na hindi na lamang siya tagapagligtas.
Siya ay magiging tinig ng batang hindi pa kayang magsalita. At kalaban ng mga taong inakalang nabibili ng pera ang katahimikan ng isang mahirap. Lumipas ang 2 taon mula nang unang makita ni Saraya Malvar ang maliit na bangka sa gitna ng unos. 2 taon mula nang yakapin niya ang nanginginig na sanggol na si Amaris Elowen Alcantara. At 2 taon mula nang pumasok sa buhay niya ang isang laban na hindi niya kailanman hiniling, ngulit hindi rin niya kayang talikuran. Hindi na katulad ng dati ang mga umaga ni Saraya. Noon, gumigising siya na ang unang tanong sa sarili ay kung saan kukuha ng pambili ng gamot ni Aling Natividad. Ngayon, gumigising pa rin siya ng maaga, ngulit may kasabay ng maliit na tinig na tumatawag sa kanya. Yaya! Napangiti si Saraya habang inaayos ang puting uniforme niya sa harap ng basag na salamin. Sa maliit na kama, nakaupo si Amaris, 2 taong gulang na, may hawak ng lumang manikang tela na tinahi ni Inay Belmira. Kulot ang malambot na buhok nito, malalaki ang mata, at sa bawat ngiti ay parang may munting araw na sumisilip sa madilim na bahay. Gising na ang prinsesa ko? Malambing na tanong ni Saraya. Ibinuka ni Amaris ang mga braso. Karga! Lumapit si Saraya at yunakap ang bata. Sa loob ng 2 taon, hindi niya namamalayan kung paano napuno ng batang ito ang mga puwang sa puso niyang akala niya ay mananatiling sugatan. Hindi anak ng dugo niya, pero sa bawat gabing binantayan niya ang lagnat nito, sa bawat bote ng gatas na inihanda niya kahit antok na antok siya, at sa bawat takot na hinarap niya para dito, naging anak na rin ito ng kaluluwa niya. Mula sa kabilang bahagi ng bahay, umubo si Aling Natividad. Nay, ayos lang po kayo? Tanong ni Saraya habang karga si Amaris. Oo anak, sagot ng ina, nakaupo na sa kawayang nilang upuan. Mas maayos na ako kaysa dati. Ikaw ang dapat mag-ingat. May klase ka pa, may duty ka pa sa klinika, may hearing pa kayong inaasikaso. Baka ikaw ang bumigay. Napangiti si Saraya, ngulit hindi niya maikala ang pagod sa kanyang mga mata. Nakabalik na siya sa pag-aaral, hindi bilang doktor gaya ng dati niyang pangarap, kundi bilang nursing student sa tulong ng scholarship na nakuha ni Attorney Severino Cuenales mula sa isang charitable foundation na dating konektado sa Alcantara family. Hindi niya ginamit ang perang nakita sa bangka. Hindi niya iyon ginalaw. Lahat ay nasa legal custody pa rin. Pero ang simpleng katotohanan na may mga taong naniwala sa kanya ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong bumangon. Sa bayan ng San Telmo, marami ang nagbago ng tingin sa kanya. May mga dati ay nakikiramdam lamang, ngayon ay tumutulong na. Si Doktora Celestine Lirio ang patuloy na gumagabay sa kanya sa klinika. Si Mang Obet Ramil ay nanatiling tagabantay sa bahay kapag gabi. Si Tavion Mercado naman, na dati tahimik lamang na tumutulong, ngayon ay mas madalas nang kasama niya sa bawat lakad na delikado. Ngulit kahit may mga taong nasa tabi niya, hindi pa rin tumitigil ang panganib. Si Corvina Alcantara de Lumbre ay hindi basta umatras matapos mabigo sa unang pagtatangkang kunin si Amaris. Lalong naging tuso ang mga galaw nito. Hindi na basta pananakot sa bayan ang ginagamit niya. Ngayon, mga abogado, media, peking testigo at koneksyon sa malalaking opisina na ang inilalaban niya. Isang umaga, habang nasa klase si Saraya, nakatanggap siya ng tawag kay Doktora Celestine. Saraya, seryoso ang boses ng doktora. Kailangan mong pumunta sa opisina ni Attorney Severino mamayang hapon. May bago siyang nahanap. May kinalaman po ba kay Amaris? Oo, at sa mga magulang niya. Nang marinig iyon ni Saraya, parang huminto ang paligid. Ilang taon nang nilang hinahanap ang malinaw na sagot kung ano ang totoong nangyari kina Ezekiel Veyron Alcantara at Leora Celestia Alcantara. Ayon sa mga balita noon, nawawala ang mag-asawa matapos masunog ang isa sa mga private vessels ng Alcantara Maritime Holdings. Pero walang katawan na natagpuan, walang malinaw na report.
At pagkatapos ng pagkawala nila, biglang lumutang si Corvina bilang pansamantalang tagapagmahala ng malaking kumpanya. Pagdating ni Saraya sa opisina ni Attorney Severino, naandoon na sina Tavion, Doktora Celestine at Mang Obet. Sa mesa ng abogado, nakalatag ang ilang lumang dokumento, printed emails, bank records at larawan ng barko na may markang Alcantara. Mabigat ang mukha ni Attorney Severino. "Maupo ka, Saraya," sabi nito. "Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi madali." Kumapit si Saraya sa strap ng bag niya. "Tungkol po ba kina Ezekiel at Liora?" Tumango ang abogado. Bago sila mawala, may natuklasan si Ezekiel tungkol sa sariling kumpanya niya. Ginagamit ang ilang barko ng Alcantara Maritime sa illegal shipments. Hindi lahat ng tao sa kumpanya sangkot, pero may malalaking pangalan. At isa sa mga lumalabas sa dokumento ay si Corvina. Napatingin si Tavion kay Saraya. Kaya pala desperado siyang makuha si Amaris. Hindi lang dahil sa mana, kundi dahil buhay na ebidensya ang batang iyon. Ipinakita ni Attorney Severino ang isang kopya ng bank transfer. May isa pang pangalan, Dorian Valtiera, negosyante, may warehouses sa Maynila at Batangas, may koneksyon sa customs, shipping at private security. Lumalabas na kasosyo siya ni Corvina sa mga iligal na padala. Napahawak si Mang Obet sa noo. Ibig sabihin, hindi lang pamilya ang kalaban natin, sindikato ito. Hindi nakapagsalita agad si Saraya. Sa isip niya, bumalik ang imahe ng bangka, ang liham na may dugo at ang munting sanggol na nanginginig sa ulan. Hindi pala aksidente ang lahat. May taong naghanda. May taong tumakas. May taong nagbuwis ng buhay para makarating si Amaris sa kahit sinong may pusong hindi siya ipagkakanulo. "Paano ninyo nakuha ang mga ito?" tanong ni Saraya. Bago sumagot si Attorney Severino, may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang babaeng payat, maputla at halatang takot. Nasa edad 30. Maikli ang buhok at may suot na simpleng blouse na tila ilang beses nang naplansya para magmukhang bago. Hawak niya ang maliit na pouch na halos hindi niya mabitawan. "Saraya," sabi ni Attorney Severino, "siya si Iliana Forth, dating personal assistant ni Liora Alcantara." Nang lamig ang kamay ni Saraya. "Kilala ninyo po si Mama ni Amaris?" Napatingin si Iliana kay Saraya. At sa unang pagkakataon, nangilid ang luha nito. "Oo, at pinagsisisihan kong matagal akong nagtago." Umupo si Iliana sa harap nila. Naninginig ang kanyang boses nang magsimula siyang magkwento. Bago mawala sina Sir Ezekiel at Ma'am Liora, alam na nilang may nangyayaring hindi tama sa kumpanya. Si Ma'am Liora ang unang nakapansin. May mga barkong hindi dapat bumiyahe pero umaalis sa gabi. May mga container na iba ang deklarasyon. Nang pilitin nilang buksan ng records, doon nagsimula ang banta. "Si Corvina?" tanong ni Tavion. Tumanggo si Iliana. Si Ma'am Corvina ang madalas kausap ng lalaking si Dorian Valtiera. Narinig ko sila minsan sa conference room. Sinabi ni Corvina na kapag hindi tumigil si Ezekiel, mawawala hindi lang ang kumpanya, kundi pati ang pamilya niya. Napasilhap si Doktora Celestine. Ipinakita ni Iliana ang isang kopya ng bank transfer. May isa pang pangalan, Dorian Valtiera. Negosyante, may warehouses sa Maynila at Batangas. May koneksyon sa customs, shipping at private security. Lumalabas na kasosyo siya ni Corvina sa mga iligal na padala. Tahimik na tumulo ang luha sa pisnik niya. "Kaya nagtago ako. Pero nang makita ko sa balita ang mukha ni Amaris, nang malaman kong buhay siya, hindi ko na kayang manahimik." Hindi alam ni Saraya kung ano ang dapat sabihin. Lumapit siya kay Iliana at hinawakan ang kamay nito. "Natakot ka," mahinang sabi. "Pero nandito ka na ngayon, malaking bagay iyon." Naghagulhol si Iliana, parang matagal niyang pinigilan ang bigat na iyon. Mula sa araw na iyon, mas tumindi ang paghahanda nila.
Ginawa ng lahat ni Attorney Severino para maprotektahan ang ebidensya. Ginawa niyang maraming kopya ng files at inilagay sa iba't ibang ligtas na kamay. Nakipag-ugnayan siya sa provincial prosecutor na dati niyang estudyante. Inihanda rin niya ang petisyon para pigilan si Corvina na makalapit kay Amaris habang may isinasagawang investigasyon. Ngunit, hindi natutulog ang mga taong makapangyarihan. Isang gabi, habang nagsasara na si Doktora Celestine sa klinika, ay may naamoy siyang usok. Sa likod ng stockroom ay may apoy na nagsisimulang kumalat sa lumang kahoy na pader. Mabuti na lamang at naroon si Tavion para kumuha ng gamot para kay Aling Natividad. Agad siyang sumigaw at tumulong magbuhos ng tubig. "Saraya, ilabas ang mga pasyente!" Sigaw ni Tavion. May 2 matandang pasyente sa waiting area at isang batang nalilignat. Hindi na nag-isip si Saraya, isa-isa niyang inalayon sa palabas ang mga ito habang ang usok ay kumakapal sa loob ng klinika. Si Doktora Celestine naman ay pulit sinasalba ang ilang mahahalagang records. "Doktora, lumabas na kayo!" Sigaw ni Saraya. "Ang records ng bata!" "Ako na!" Sagot ni Saraya. Pumasok siya sa maliit na opisina, tinakpan ng ilong gamit ang basang panyo at kinuha ang folder ni Amaris mula sa kabinet. Nang makalabas siya, bumagsak ang bahagi ng kisame sa bahagi niya. "Saraya!" Sigaw ni Tavion. Mabilis siyang hinila nito sa palabas. Sa labas, niyakap siya ni Aling Natividad na umiiyak habang si Amaris ay hawak ni Inay Belmira at takot na takot ding umiiyak. "Yaya!" Iyak ng bata. Agad siyang lumapit at kinarga ito kahit nanginginig pa siya. "Nandito ako. Hindi ako mawawala." Kinabukasan, may natanggap silang balita. Si Mang Obet ay inaresto dahil sa kasong pagnanakaw ng piyesa ng bangka mula sa isang private dock. Alam nilang gawa-gawa iyon. Si Gadiel ang nasa likod. Ginamit ang koneksyon para takutin ang matanda. Sinabayan pa iyon ng pagbabanta kay Tavion. May inimang papel sa kanyang talyer na nagsasabing, "Sunod ka kapag hindi ka tumigil." Sa gitna ng lahat ng iyon, nagkaroon ng malaking hearing tungkol sa temporary guardianship ni Amaris at sa kahilingan ni Corvina na mapasakamay niya ang bata bilang taning buhay na kamag-anak. Punong-puno ang maliit na korte. Naroon ang ilang taga-media, mga abogado ni Corvina at mga taong gustong makisagap ng balita. Dumating si Corvina na parang hindi ito sangkot sa kahit anong kasamaan. Elegante, kalmado, at may bahid ng peking pagdadalamhati. Nang makita niya si Saraya, gumiti siya ng malamig. "Ang tagal mong pinangarap maging mahalaga, pero pagkatapos ng araw na ito, babalik ka sa pagiging wala." Hindi bumaba ang tingin ni Saraya. "Kung wala po ako, bakit takot na takot kayong magsalita ako?" Nawala ang ngiti ni Corvina. Sa loob ng hearing room, sinubukan ng kampo ni Corvina na sirain si Saraya. Tinawag siyang mahirap, walang kakayahang bumuhay ng bata, at posibleng ginamit lang si Amaris para makakuha ng atensyon at pera. Iniharap pa nila si Marjesa bilang testigo. "Nakita ko po sila nung gabing iyon," sabi ni Marjesa. Pilit pinatatatag ang boses. "May kahon silang dala. Hindi ko alam kung ano ang ginawa nila sa pera." Napatingin si Saraya sa pinsan niya. Masakit pero hindi na siya nagulat. Matagal nang kinain ng inggit si Marjesa. Tumayo si Attorney Severino para magtanong, "Miss Tuazon, nakita mo bang kumuha si Saraya ng kahit isang salapi mula sa kahon?" Natigilan si Marjesa. "Hindi po, pero..." "Nakita mo bang ginastos niya ang pera?" "Hindi po." "Nakita mo bang itinago niya ito para sa sarili?" "Hindi po." "Kung ganun, ang nakita mo lang ay isang babaeng nagligtas ng sanggol sa gitna ng bagyo at hindi nagnakaw kahit may pagkakataon siyang gawin iyon?" Namula si Marjesa. Hindi siya nakasagot. Sumunod na iniharap si Attorney Severino si Iliana Forth. Nang nagsalita ito, nanginginig siya sa una, ngunit habang tumatagal, lumalakas ang boses. Si Corvina Alcantara de Lumbre ay hindi nararapat mapalapit kay Amaris. Bago mawala sina Ezekiel at Leora, binantaan sila,
May ebidensya po ako. Umungong ang buong silid. Objection! Sigaw ng abogado ni Corvina. Ngunit pinayagan ng hukom na tanggapin muna ang testimonya at isubmite ang flash drive para sa forensic review. Ipinakita ni Attorney Severino ang mga bank records, ang recordings at mga dokumentong nag-uugnay kina Corvina at Dorian Valtiera sa illegal shipping operations. Sa unang pagkakataon, nakita ni Saraya na nagbago ang kulay ng mukha ni Corvina. Hindi na ito ang babaeng laging may kontrol. Sa isang iglap, nakita sa mata nito ang takot. Tumayo si Saraya nang siya na ang tinawag. Tahimik ang buong silid habang humarap sa hukom. Hindi po ako mayaman. Hindi ko po kayang bilhan si Amaris ng lahat ng bagay na kayang ibigay ng mga Alcantara. Pero nung may gabing nakita ko siya, wala doon yaman, pangalan o mana. May sanggol lang na nalalamig at nanginginig na matay. Hindi ko siya iniligtas dahil alam kong tagapagmana siya. Iniligtas ko siya dahil buhay siya. Saglit siyang tumigil. Pinilit niyang pigilan ang luha. Kung ibibigay niyo po siya sa taong may kinalaman sa pagkawala ng mga magulang niya, para na rin po nating itinapon ulit siya sa dagat. Pakiusap, huwag niyo pong hayaang manalo ang pera laban sa buhay ng bata. Walang nagsalita. Maging ang ilang reporter ay natahimik. Sa dulo ng hearing, hindi pa natatapos ang buong kaso, ngunit lumabas ang hukom ng kautusan na mananatili si Amaris sa pangangalaga ni Saraya habang ginaganap ang mas malalim na imbestigasyon. Ipinagbabawal din kay Corvina na lumapit sa bata nang walang pahintulutot ng korte. Paglabas nila sa korte, sinalubong ng liwanag ng hapon. Si Tavion ang unang lumapit kay Saraya. "Nanalo tayo ngayon," sabi nito. Tumingin si Saraya sa batang yakap ni Aling Natividad. Si Amaris ay nakangiti, walang kamalay-malay sa laki ng laban na ipinaglalaban para sa kanya. "Hindi pa tapos," mahinang sagot ni Saraya. "Pero ngayon, alam na ng lahat na hindi ako nag-iisa." Sa kabilang dulo ng hagdan, nakatayo si Corvina, nanlilisik ang mga mata. Sa tabi niya ay isang lalaking nakaitim na suit. Ngayon lang nakita ni Saraya ng personal, si Dorian Valtiera. Hindi ito nagsalita. Tinignan lamang nito si Saraya, malamig at walang awa, na para bang sinasabi nitong mas malalim pa ang mundong pinasok niya kesa sa inaakala niya. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na yumuko si Saraya. Mas mahirap ang susunod na laban, alam niya iyon, ngunit hawak niya ngayon ang katotohanan, ang suporta ng mga taong tunay na nagmamahal kay Amaris, at ang tapang na unti-unting hinubog ng bawat sakit na pinagdaanan niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang pangalan ni Saraya Malvar ay hindi na binibigkas ng mga tao bilang kawawang dalagang tagadagat. Binibigkas na ito bilang babaeng kayang humarap sa mga makapangyarihan para sa isang batang minsang inanod ng dagat, ngunit ngayon ay ipinaglalaban na ng buong katotohanan. 3 taon na ang lumipas mula ng unang matagpuan ni Saraya Malvar ang munting si Amaris Elowen Alcantara sa gitna ng unos. Ang bating basang-basang sanggol na nanginginig sa maliit na bangka ay isa na ngayong batang mabilis tumakbo sa dalampasigan, mahilig mangolekta ng kabibe at laging tumatawag kay Saraya ng yaya sa tuwing may nais ipakita. Sa loob ng 3 taon, tila sabay na lumaki ang bata at ang tapang ni Saraya. Ang dating dalagang yumuyuko kapag minamaliit ay natutong tumingin ng diretso sa mata ng mga taong makapangyarihan. Ang dating tagalinis sa klinika ay isa na ngayong ganap na lisensyadong nurse matapos niyang maipasa ang board exam sa kabila ng walang tigil na hearings, pagbabanta at responsibilidad sa bahay. Nang lumabas ang resulta ng exam, si Doktora Celestine Lirio ang unang tumawag kanya. "Saraya," sabi ng doktora, nanginginig ang boses sa tuwa, "nurse ka na." Hindi agad nakasalita si Saraya. Nakatayo siya noon sa tabi ng lumang lababo sa bahay nila, naguhugas ng bote ni Amaris. Parang hindi pumasok sa isip niya ang sinabi. "Doktora, ano po?" "Pumasa ka hiha, registered nurse ka na."
Nabitawan ni Saria ang basang-basahan sa kamay. Napaupo siya sa sahig habang si Aling Natividad ay napalapit sa kanya, nag-aalala. Anak, bakit? Anong nangyari? Tumingin si Saria sa ina at saka siya tuluyang napaiyak. Nay, natupad ko po. Kahit hindi doktor, nakabalik pa rin po ako. Nurse na po ako. Mahigpit siyang ninakap ni Aling Natividad. Sa sulok, si Amaris na noon ay 3 taon ng gulang ay hindi maintindihan ang nangyayari ngunit nakisali sa yakapan. Yaya, iyak may? Tanong ng bata. Tumawa si Saria sa gitna ng luha. Masayang iyak ito anak. Ngulit kahit may tagumpay na dumating sa buhay niya, hindi pa rin tapos ang laban. Si Corvina Alcantara at De Lumbre ay patuloy na lumalaban gamit ang pera, impluwensya at takot. Kahit may hawak ng ebidensya si Attorney Severino Canales mula kay Iliana Forth, kulang pa rin ang isang pirasong patunay na magdudugtong sa pagkawala ni Leora Celestia Alcantara at sa ginawang pagtatangkang pagkamatay kay Amaris. Isang gabi, habang natutulog na ang buong bahay, nakita ni Saria si Amaris na nakaupo sa banig, hawak ang munting bracelet na noon pa niyang suot mula nang matagpuan sa bangka. Pilak ito, may maliit na bilog na palawag na may ukit na letrang A. Hindi mo pa rin inaalis iyan? Malambing na tanong ni Saria. Inumiling si Amaris. Sabi mo, galing kay Mama Leora. Napahunto si Saria. Kahit lumaki si Amaris sa piling niya, hindi niya itinago sa bata na may tunay siyang ina at magalang na minahal siya ng sobra. Maingat niyang ipinaliwanag sa paraang kaya ng isip ng bata na ang kanyang mga magulang ay nawala dahil sa mga masasamang taong ayaw silang makasama niya. Oo, galing iyan kay Mama Leora mo. Hinawakan ni Amaris ang palawag. May tunog. Napakunot ng noo ni Saria. Tinig. Umiling ang bata. Parang may matigas sa loob. Kinabukasan, dinala ni Saria ang bracelet kay Tavion Mercado. Sa loob ng 3 taon, nanatili itong kasama niya sa bawat unos. Hindi niya minadali ang damdamin, hindi rin niya hiniling na piliin siya ni Saria habang magulo pa ang buhay niya. Pero sa bawat pagtakbo niya kapag may peligro, sa bawat paghatid sa korte, sa bawat gabing nagbabantay sa labas ng bahay, tahimik niyang pinatunayan na may pag-ibig na hindi kailangan ng maraming salita. Tavion, pwede mo bang tignan ito? Tanong ni Saria habang inilalapag ang bracelet sa mesa ng talyer. Kinuha ni Tavion ang maliit na palawag at sinuri gamit ang lente sa makina. May parang SIM dito, hindi siya ordinaryong charm. Maingat niyang binuksan gamit ang pinong gamit sa makina. Mula sa loob ay lumitaw na napakaliit na metal chip na nakapaloob sa transparent casing. Hindi ito alhadyan lang, sabi ni Tavion nang laki ang mata. Parang tracker or storage chip. Agad nila itong dinala kay Attorney Severino. Sa tulong ng kakilala nitong cybercrime investigator na si Inspector Rodel Vistas, nakuha nila ang laman ng chip. Hindi iyon tracker na gumagana pa, kundi emergency data capsule. May coordinates, timestamp at maikling audio recording. Nang patugtugin ang recording, halos hindi huminga ang lahat sa opisina. Una nilang narinig ang boses ng isang babae. Mahina, umiiyak, ngunit malinaw. Kung makita ninyo ito, ako si Leora Alcantara. Buhay ako. Dinala nila ako sa isang private medical facility na pag-aari ng grupo ni Dorian. Hindi ko alam kung saan eksakto, pero naririnig ko araw-araw ang tunog ng barko at tren. Pakiusap, iligtas ninyo ang anak ko. Si Corvina ang may pakana. Si Dorian ang nag-utos. Si Ezekiel ang nagligtas kay Amaris. Napahawak si Saria sa dibdib. Buhay si Leora. May kasunod pang file, mga coordinates na tumuturo sa lumang coastal compound sa Batangas, isang pasilidad na matagal nang nakarehistro sa pangalan ng shell company ni Dorian Valtierra. Agad kumilos si Inspector Rodel. Hindi na ito simpleng kaso ng guardianship. Kidnapping, illegal detention, attempted murder at organized crime na ang nasa harap nila. Hindi na pwedeng ipagpaliban, sabi ni Attorney Severino. Kapag nalaman ni Dorian na nadiskubre natin ito, ililipat nila si Leora. Isasama ninyo ako,
sabi ni Sarya. Marining umiling si Tavion. Delikado. Alam ko, sagot niya. Pero kung buhay ang ina ni Amaris, kailangan kong naruroon. Kailangan kong makita siyang mailigtas. Hindi na napigilan ni Tavion ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kung pupunta ka, sasama ako. Sa operasyon ng mga pulis, hindi direktang isinabak si Sarya sa loob ng pasilidad, ngunit naroon siya sa command vehicle kasama sina Attorney Severino, Doktora Celestine at Iliana. Buong gabi siyang nakahawak sa rosaryo ni Aling Natividad habang pinapakinggan ang palitan ng boses sa radyo. Team 1, pasok na sa main corridor. May 2 gwardya, secured. May babaeng pasyente sa room 7, buhay, mahina pero conscious. Nang marinig iyon, napapikit si Sarya. Tumulo ang luha niya bago pa niya makita si Liora. Ilang minuto pa ang lumipas bago inilabas ng mga pulis ang isang babaeng payat, maputla at halos hindi makatayo. Mahaba ang buhok nito, namumugto ang mga mata at may bakas ng matagal na pagkakakulong sa katawan. Ngulit nang makita nito si Sarya na nakatayo sa labas, parang alam agad nito kung sino siya. "Ikaw," mahinang sabi ni Liora. "Ikaw ang nagligtas sa anak ko." Lumapit si Sarya. Naninginig ang buong katawan. "Ligtas po si Amaris. Lumalaki siyang mabait, matapang at masayahin." Nahagulhol si Liora. "Ang anak ko!" Yinakap siya ni Sarya, hindi bilang kapalit na ina, kundi bilang babaeng nagbalik ng buhay sa isa pang inang ninakawan ng pagkakataong yakapin ang sariling anak. Sa mga sumunod na buwan, mabilis na bumagsak ang mga kasinungalingan. Dahil buhay si Liora at malinaw ang kanyang testimonya, nadugtungan ng lahat ng ebidensya. Inamin niya na bago sila salakihin, natuklasan ni Ezekiel ang illegal shipments ni Corvina at Dorian. Sinubukan nilang tumakas kasama si Amaris, ngulit naabutan sila. Nasugatan si Ezekiel habang ipinagtatanggol sila. Sa huling pagkakataon, naitago ni Ezekiel si Amaris sa maliit na emergency boat kasama ang pera, liham at bracelet. Alam ni Ezekiel na baka hindi siya makaligtas. Umiyak na salaysay ni Liora sa korte. Pero ang sabi niya, kapag may mabuting taong nakita sa anak natin, mabubuhay siya. At tama siya. Natagpuan ni Amaris si Sarya. Sa final hearing, hindi na kayang itago ni Corvina ang takot. Si Dorian naman ay nanatiling malamig, ngunit nang ilabas ang financial records, recordings at testimonya ni Liora, Iliana at Rodel Vistas, tuluyan ng gumuho ang depensa nila. Si Corvina ay napatunayang sangkot sa kidnapping, attempted murder, illegal detention, falsification at corporate fraud. Si Dorian ay nahatulan sa mas mabibigat na kaso, paugnay sa smuggling, illegal detention at pag-utos sa pagpatay kay Ezekiel. Si Kagawad Gadiel ay natanggal sa pwesto at kinasuhan dahil sa harassment, extortion at pakikipagsabwatan. Si Marjesa naman, matapos aminin na binayaran siya para magsinungaling, hindi man nakalulong ng matagal dahil sa plea agreement na wala sa kanya ang tiwala ng buong bayan. Isang araw, lumapit si Marjesa sa Sarya sa labas ng munisipyo. Wala na ang dating taas ng kilay nito, wala na rin ang pulang lipstick at mapagmataas na tindig. "Sarya," mahinang sabi niya, "alam kong hindi sapat ang sorry, pero sorry." Matagal siyang tinignan ni Sarya. Naalala niya ang lahat ng pangungutya, paninira at pagtataksil. Ngulit naalala rin niya ang bigat ng buhay kapag puno ng galit ang puso. "Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo," sagot ni Sarya. "Ngulit hindi ko rin dadalhin habang buhay ang galit. Sana matuto ka na, Marjesa." Napayuko si Marjesa at umalis na umiiyak. Nang matapos ang kaso, naging malinaw ang legal na papel ng 100 milyong pisong natagpuan sa bangka. Ayon sa mga dokumentong pinirmahan noon ni Ezekiel, ang pera ay nakalaan bilang emergency trust fund para sa kaligtasan ni Amaris, legal expenses at reward sa sinumang magliligtas sa bata. Ngunit nang iharap kay Sarya ang posibilidad na tumanggap ng malaking bahagi, tumanggi siya.
Sa opisina ni Attorney Severino, naroon sina Liora, Doktora Celestine, Tavion, Aling Natividad, Mang Obet, Inay Belmira, at Ilyana. "Sarya," sabi ni Liora, "karapatan mong tanggapin ito. Kung hindi dahil sa'yo, wala na ang anak ko." Hinawakan ni Sarya ang kamay ni Liora. "Hindi ko po iniligtas si Amaris para yumaman. Kung may gusto po akong gawin sa perang iyon, gamitin natin para sa mga batang katulad niya, para sa mga batang inanod ng buhay sa kung saan, at para sa mga babaeng walang mapuntahan kapag hinahabol sila ng panganib." Doon isinilang ang Amaris Safe Harbor Foundation. Itinayo ito sa San Telmo, hindi bilang marangyang gusali para ipagmalaki, kundi bilang tunay na bahay kanlungan. May clinic room na pinamahalaan ni Doktora Celestine, maliit na legal desk kung saan tumutulong si Attorney Severino, livelihood area para sa mga ina, at nursery para sa mga batang inabandona o pansamantalang kailangang ilayo sa panganib. Si Sarya ang naging head nurse at program director. Si Tavion naman ang tumulong magpatayo ng training workshop para sa kabataang gustong matuto ng boat repair at mechanical skills. Si Mang Obet ay naging tagapagturo ng safety sa dagat, habang si Inay Belmira ang tinawagan ng lahat na lola ng harbor. Unti-unti ring bumalik ang sigla ni Liora. Hindi madali ang muli niyang pagkilala kay Amaris bilang ina. May mga gabing umiiyak siya dahil sa mga taong ninakaw ng pagkakakulong. Ngulit hindi siya ipinagtabuyan ni Sarya. Sa halip, tinulungan niya itong bumuo ng relasyon sa anak. Isang hapon habang naglalaro si Amaris sa buhangin, lumapit ito kay Liora at Sarya. "Dalawang mama ko?" Inosenteng tanong ng bata. Nagtinginan ng dalawang babae. Nangingilid ang luha ni Liora. Lumuhod si Sarya sa harap ni Amaris. "May mama kang nagluwal sa'yo," habang tinuturo si Liora, "at may yaya kang nag-alaga sa'yo habang hinahanap ka niya." Ngumiti si Amaris at yinakap silang dalawa. "Pareho ko kayong love." Sa simpleng pangungusap na iyon, natapos ang pinakamabigat na sugat ng kanilang kwento. Makalipas ang ilang buwan, sa parehong dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat, nagtipo ng mga taga San Telmo para sa pagbubukas ng foundation. Wala na ang dating madilim na takot sa lugar na iyon. May bagong ilaw, bagong bangka para sa rescue, at mga batang tumatakbo sa buhangin. Lumapit si Tavion kay Sarya habang pinagmamasdan nilang tumatawa si Amaris kasama si Liora at Aling Natividad. "Naalala mo nung sinabi mong sanay kang mag-isa?" tanong ni Tavion. Napangiti si Sarya. "Oo. Sanay ka pa rin ba?" Tumingin siya sa paligid, kay Doktora Celestine na nakikipag-usap sa mga volunteers, kay Mang Obet na nagtuturo sa mga bata, kay Ilyana na tumutulong sa registration, kay Liora na mahigpit ang hawak kay Amaris, at sa inang matagal niyang ipinaglalaban. "Hindi na ako," sagot niya, "at ayoko na ring bumalik sa ganoon." Dahan-dahang hinawakan ni Tavion ang kamay niya. Hindi siya bumitaw. Sa huling liwanag ng araw, tumayo si Sarya sa tabi ng dagat. Naalala niya ang gabing sinalubong niya ang unos, ang bangka na may dalang sanggol, ang perang kayang bumili ng kahit anong bagay, ngulit hindi kayang tumbasan ang buhay ng isang bata. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang ang pagliligtas ay nangangahulugang paglilimot sa sarili. Ngulit ngayon, natutunan niyang minsan, sa pagliligtas sa iba, doon mo ring natatagpuan ang sarili mong pagong buhay. Hindi niya kinuha ang 100 million para sa sarili. Hindi niya ipinagpalit ang konsensya sa ginhawa. At dahil doon, hindi lang si Amaris ang naligtas niya. Naligtas niya rin ang sariling puso sa galit, kahirapan at takot. Habang papanubog ang araw sa San Telmo, tumakbo si Amaris papunta sa kanya, may hawak na maliit na kabibi. "Yaya, para sa'yo." Kinuha ni Sarya ang kabibi at yanakap ang bata. Sa likod nila, ngumiti si Liora. Sa tabi niya, naroon si Tavion.
At sa malayo, ang dagat na minsang nagdala ng panganib ay ngayon tila tahimik na saksi sa bagong simula. Sa wakas, ang dalagang minsan walang ibang hawak kundi pagod at pangarap ay nagkaroon ng pamilya na hindi binuo lamang ng dugo, kundi ng tapang, katotohanan at pagmamahal. At sa bayan ng San Telmo, matagal nang ikinukwento ng mga tao ang gabing may inanod na bangka sa dalampasigan, hindi dahil sa perang natagpuan doon, kundi dahil sa isang dalagang piniling iligtas ang buhay ng isang sanggol kahit hindi niya alam na ang munting buhay na iyon ang siya ring magliligtas sa kanya.